ng mga pagkain sa Yunsheng. Sobrang sarap. Masarap din ang milk tea. Ang naging desisyon ko ay talagang pinakatama. Anong balak ninyo? Papa, ang ganda ng ate na yon. Pwede ba siya maging mami ko? Huwag ka magsalita ng ganyan sa Yunsheng. Ang taong napupusukan ni Lord Dog, walang nakakatakas. Akong presidente ng Genshu Group, umasa kung magpapakita ka ng awa. Presidente! Kung ganon, mas lalo siya magugustuhan ni Lord Long! Mga kapatid, bumalik agad kayo. Ngayong gabi, kakain tayo ng masarap at iinom ng todo. Mananakit ng babae? Anong klaseng tapang yan? Saan galing ang batang to? Umalis ka na agad! Mukhang gusto mong mamatay! Iha, maglaro tayo ng bahay-bahayan. Gusto mo? Bahay-bahayan? Sige. Siya ang papa ko at siya ang mama ko. Inabi yung mama ko? Pitikin kita sa noo! Batang babae! Papatayin kita! Paglakas lang sakta ng mama ko? Gusto mong mamatay? Humingi kayo ng tawad! Sino ba talaga kayo? Ang kuya ko ay ang hari sa ilalim ng Yunsheng, si Fu Wenlong, si Lord Long. Naglakas loob kang kalabanin kami. Ayaw mo bang mabuhay? Fu Wenlong? Kahit nandito pa siya mismo ngayon, siya ay luluhod at hihingi ng tawad. Pa, ikaw nang bahala sa paglilinis ng gulo. Mama, tara na. Sa Yunsheng, may nangahas pa rin galawin ang mga tauhan ni Fu Wenlong. Lord Long, sinaktan ng taong yun ng mga kapatid namin. At naging bastos pa sa inyo. Ang mga taong naging bastos sa akin, gusto kong makita kung sino talaga sila. Fu Wenlong! Bumabati sa dakilang Haring Asura! Ilang taon na tayong hindi nagkita. Naging hari ka na ng ilalim ng mundo. Ako may kasalanan sa kakulangan ng disiplina at nabastos kayo ng aking mga tauhan. Hinihiling ko ang inyong kapatawaran, Haring Asura. Dumating kayo sa Yunsheng at hindi ko kayo nasalubong ng maayos. Ang lakong iala ang lahat at maglingkod sa iyo ng buong puso. Sa pagkakataong ito, dumaan lang ako sa Yunsheng. Ayoko masangkot sa mga alitan. Sige na. Opo! Sinabi sa akin ni Sanshoy na single ka pa rin hanggang ngayon. Oo. Bakit? May mungkahi ako. Baka gusto mong pakinggan. Gusto ko rin ang batang ito. Paano kung magpakasal tayo? Ha? Magpakasal? Sa tingin ko, mabuti kang tao. Pero huwag kang mag-alala. Akong kasul ko yung CEO ng Genshu Group sa Yunsheng. Ang pagpapakasal ko sa'yo ay para lang makaiwas sa arranged marriage. Iwasan ng arranged marriage? Tama, ang pagpapakasal ko sa'yo ay pansamantala lamang, isang praktikal na hakbang lang. Pero huwag kang mag-alala. Basta pumayag ka sa akin, ipinapangako kong ikaw at ang iyong anak ay hindi magkukulang. Dito sa Yunsheng, maumuwi kayo ng pinakamainam. Ay maaaring maging paraan para itago ang kilos namin mag-ama. Sige. Pumapayag ako. Ang bilis mong pumayag. Ayos na ayos, may asawa na si Papa. Sa wakas, may mama na rin ako. Bagamat tayo mag-asawa lamang sa pangalan, pero uulitin ko lang, pangalan lang ang pagiging mag-asawa natin. Bilang kabayaran, pinapangako ko rin na tutugunan ang mga pangangailangan ninyo. Kapag nakuha ko ng proyekto ng Yunhai, maghiwalay na tayo. Sisiguraduhan kong kayo hindi magkukulang. Mauna na ako sa kumpanya, babalikan ko kayo mamaya. Papa, maging paki na tayo. Titiran tayo kasama si Mama. Hindi maganda. Nasa pangalan si Mama.
Bigyan mo ba ako ng inumin? Cheers! Taki tayo dito! Yan! Isa pa pasok! Yang Master Wang, nasa kamay na namin ng tao. Naintindihan. President Gu, pinaghirapan kitang hanapin. Pakawalan niyo ako. Sabi niya, pagkawalan daw natin siya! Ano ba talagang gusto ninyo? Ano ba talagang pake ni Wang Xiaochan? Ipapaalam ko lang sa'yo. Basta pumayag ka na kusang magbitiw bilang presidente ng Jingshu Group. At ilipat din ang lahat ng shares mo sa pamilya Wang. Ako si Sheng Hu. Sisiguraduhin kong ligtas ka. Ang Jinshui Group ay pinaghirapan ng pamilya Go. Tapos ipamigay ko lang yan? Manikinip ka! Ako, binibigyan na kita ng pagkakataon. Pero hindi mo sinunggaban. Huwag mong sisihin. Mga kapatid! Ayusin niyo siya. Hanggang sa pumayag siya. Opo! Tama na! Mga walang kwenta. Bitawan yung mama ko! Nakalakas lubin dukutin ng mama ko? Madalang kapalit niyan! Sanchoy, bakit ka nandito? Umalis ka na. Masyado silang marami. Sino nagpapasok sa batang yan dito? Huliin niyo siya! Sunod! Ah! Mga walang silbi! Kayong lahat walang silbi! Kayong dalawa! Harangin niyo siya! Yeah! Sanchoy! Mama! Ah! Sanchoy, iwasan mo! Yeah! Maliit na halimaw! Sino ka ba talaga? Sabi ni Papa, kapag nasa labas, kung hindi talaga kinakailangan, huwag banggitin ang nakaraan. Akong malang anak ni Mama. Ako'y namayagpag sa yun siyang sa loob ng maraming taon. Ikaw na munting bata lang. Akala mo matatakot mo ako? Una! Wow, ang laki naman ito. Ah! Buda, punitin mo siya para sa akin. Ililibre kita ng 3 basket ng meat buns. Meat buns? Umalis ka na. Hinap siya kayo talunin. Meat buns! Naglakas loob ka pa makipagtagisa ng lakas kay Buda? Patay ka na! Ikaw, anong klaseng halimaw ka? Kahit si Buda, hindi mo man lang katapat? Yan lang? Hindi pa yung sapat kahit pampapainit ko lang. Ikaw! Tumayo ka! Tumayo kayo lahat! Tumayo kayo! Kahit sa isang bata lang, hindi nyo kayang talunin. Wala kayong silbi sa mundong ito! Sugod! Sanchoy, Sumugod kayong lahat! ang pogi.
Mga tao! Mga tao, bilisan nyo! Tigilan mo ng pagsigaw. Maliban sa akin, sa labas ay wala nang kayang tumayo. Anong klaseng tao pa mga nakaharap ko ngayon? Sino ba talaga kayo? Asawa niya ang mama ko. Kapatid, patawad at nagkamali ako ng tingin. Tinanggap ko na ang pagkatalo ko. Isama niyo na siya at umalis na kayo. May wang family sa likod ko. Hindi niyo ko pwedeng patayin. Ang mga taong gusto kong patayin, walang sino man ang makakatakas. Kasalanan ko to! Kasalanan ko to! Bayani! President ko! Yung apelidong Wang, siya nagutos na dukutin kayo. Para pilitin ng Jingsu Group na magbigay daan sa pamilya Wang. Sa madaling salita, ako, napilitan lang talaga ako. Ikaw, ano gusto mong gawin sa kanya? Kahit wala siya, may iba pa rin susulpot. Napagbayaran niyo na siya ng gusto, hayaan na lang natin to. Mama, masyado kang mabait. Sa susunod, huwag ko na sana makita kang gumagawa ng masama. Kung hindi, hindi mo makikita ang sikat ng araw kinabukasan. Layas! Salamat po! Salamat din, President ko! Ituturing kong utang buhay ito. Si Wang Xiaotian, 3 taon nang nakalipas, nagsimula na siya magplano. Ang pagpapalit ng may-ari ng Jingshu Group ay mangyayari rin kalaunan. Pinapayo ko mag-ingat kayo sa mga susunod na hakbang. Mag-ingat kayo! Tumayo na kayo dyan! Umalis na tayo! Nga pala, mas mabuting umalis na rin kayo agad. Hinipang ka rin ng pamilyang Wang kapag hindi nila kung gusto nila. Hindi sila titigil. Umalis na kayo, huli na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Malakong impluwensya ng pamilya Wang, ang Jingshu Group. Baka hindi na makaligtas. Nagkakilala naman tayo ng hindi inaasahan. Ginamit lang kita bilang panangga. Iniligtas niyo ako. Hindi ko kayo maaari idamay pa sa gulo. Bakit ikaw ang target nila? Nung nabubuhay pang aking ama, tutol siya palagi sa mga gawin ng pamilya Wang. At ang Jingshu Group ay isa sa mga tungtungan nila. Ay, bakit ko ba sinasabi sa inyo ang lahat ng ito? Wala naman kinalaman sa bagay na ito. Umalis na kayo. Ako ang magbabayad ng ticket niyo ngayong gabi. Sino ang nagsabing aalis kami? Ngayon, hindi pa na ng padaras-daras na desisyon. Mama, huwag kang mag-alala. Nandito kami. Sanchoy, alam ko na kayang-kaya niyang papa mong lumaban, pero ang kaaway ko, hindi nalulutas sa suntukan lang. Ang kapangyarihan ng pamilya Wang ay lampas sa kaya nating maisip. Kapangyarihan? Gusto kong makita kung sinang mangangas ng kalayo ng mama ni Qin Shanshoy. Mama, uwi na tayo. Ah, kayo. Ano bang ginagawa ni Sanshoy? Buong araw siyang may kinukutingting. Hindi ko rin alam. Nakita ko na. Ito pala. Tapos na. Ang huling punto ng paglipat ng data. Dito humantong sa pamilya Wang sa Kyoto. Isang Smurf at isang kalbong pangit. Sabihin niyo sa amon niyo na lumoy siya sa mama ko. Kung hindi, handa siyang malangos sa kapalit. Hindi ko inakalang may makakatuklas pa ng aking pagkakakilanlang tagapakinig. Mukhang maibubuga rin. Yang Masuwang! Yang Masuwang, may balita mo na sa Yunsheng. Sabihin mo. Si Sheng Hu, nabigo! Walang kwenta! Ang Jinsu Group parang alupihan na kahit mamatay na ayaw pang bumigay. Hanggat nandun siya, ang mga plano ng pamilya Wang sa Yunsheng ay siguradong mababalam. Yang Masuwang, anong gagawin natin? Mangyaring kumilos ang banana sugo at ipawala si Gu Qinsheng bago pa maisa katuparan ang proyekto ng Yunhai. Huwag kang mag-alala, kapag kumilos ng walang hanggang asura, walang mabubuhay.
Pupunta muna ako sa kumpanya. Kayong dalawa, manatili muna sa bahay. Kung may mangyari, tawagan niyo ako. Sanshoy, magpakabait ka ha. Pagbalik ni Auntie Hong, may dala siyang candy para sa'yo. Paalam, Mama. Paalam, Auntie Hong. Papa, ayon sa impormasyong nakuha ko, ang pamilya Wang ay hindi nagpapapatawad. Nabigang ko lang yung pagtatangka na dukutin si Mama. Kaya sigurado hindi sila titigil. Kaya humihiling ako ng pahintulot para protektahan si Mama. Tinatanggap ko ang pahintulot mo. Sigurado magtatangma ito. President Go, ang 2 taong nasa unahan, mukhang hindi mabuti ang pakay. Iatras ang sasakyan. President Go, anong gagawin natin? Nanglakas na yung harangan ng mama ko? Kung gusto niyong mabuhay, umalis na kayo ngayon din! Kayong dalawa, kung susunod kayo ng maayos, lumayas na kayo agad. Kung hindi, magiging katulad niyo sila. Demon King Chin Miao! Ang maayos na lipunan ang ligtas sa inyo. Kung nandito tayo sa walang hanggang asura, patay na sana kayong lahat. Hello, Director! Nakita ko na si Chin Miao. Nasa Yun City siya. Ulat! May nakuhang balita. Lumabas si Chin Miao sa Yun City. Nahanap na rin siya sa wakas. Noong nakaraang beses, dahil sa pag-aalsa na antala, nakapalag sila at nakatakas. Ragasa! Kamahalan, ipadala sa Yun City ang mga tauhan ko. Dali mo sila sa akin. Kung buhay, makikita ng tao. Kung patay, makikita ng pamilya. Opo. Chin Mi Wang, gusto kong makita sa mga taong ito gaano ka nagkagaling. Ang pagkakasugat ko noon, dapat rin mabayaran. Ligtas na nakarating si Mama sa kumpanya tapos ng misyon. Hindi ba itong kotse na ginamit ng nakarang pagdukot kay Mama? Nako! Kuya! Siya bang sumakay? Sumakay ka na. Ano pang ginagawa mo dyan? Sumakay ka na! Kuya! Tingnan mo sa likod mo! Iha! Anong ginagawa mo dito? Hinihintay ko ang mama ko matapos sa trabaho. Wala namang ginagawa. Nakita ko lang kayo, ang grupo ng kilalang tao. Kaya dadaliw akong pumunta. Kilalang tao? Oo. Kilala. Anong plano niyo dito? Hindi naman masama, Iha. Si Mr. Go ng pamilya Go gusto niyang kausapin ang munting bata na ito. Kami ay dumaan lang para ihatid siya at sunduin. Oo. Sinusundo lang namin. Iha, bigyan mo naman kami ng 100 para mabuhay. Si Gusyo ng pamilya Go ay gustong huliin ang batang ito para ipagtanggol, hindi para i-blackmail ang ama niya. Tungkol sa kung anong tunay na pakay, hindi na namin pwedeng usisain. Iha, nung kay Wang Xiao, palpak ng trabaho namin. Halos balatan na kami ng buhay. Ngayon kay Gusyo ulit, kapag pumalpak pa rin kami siguradong patay na. Sige na nga, bibigyan kita ng dan para mabuhay. Anong buhay? Yan lang? Hindi na kaya? Ang hila ninyo? Umalis na kayo! Halika.
Huwag kang matakot, pinaprotektahan kita ng palihim. Hindi kita mapahamak. Papa! Xuan, bakit ka na dito? President Go, bakit mo dinungkot ang anak ko? Anong balak mo? Deputy Manager Lee, napag-isipan mo na ba? Sumama ka sa akin. Puro pakinabang lang yan sa'yo. Walang kapalit na masama. Isa lang akong maliit na empleyado. Ang laban ng mga nasa itaas, wala akong kinalaman dyan. Kahit sino pang nasa itaas, susunod lang ako sa utos. Sa ngayon, wala kang pagpipilian. Ang cute ng anak mo. Sa itsura, mas kahawig niyang asawa mo. President Go, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong galawin ang pamilya ko. Depende yan sa pipiliin mo. Pipiliin mo bang sumama sa akin? O pipiliin mo si Gu Qinsheng? Buti na lang tumating ako. Isa na namang masamang tao na target si Mama. Mahirap bang pumili? Tulungan mo siya. Wag! Ano ba talagang gusto mong makamit mula sa akin? Diretsahan na tayo. Ang gusto ko, ang Jinshu Group. Yung Master Gu, pinsan ka ng President Gu. Ang Jinshu Group ay pag-aari naman talaga ng pamilya Gu. Mukhang hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ko! Naiintindihan kong ibig yung sabihin. Ikaw ang namamahala sa pananalapi ng kumpanya. Alam na alam mo ang lahat ng galaw ni Gu Qinsheng sa pera. Kailangan mong gumawa ng isang ulat na magpapatunay na si Gu Qinsheng naglustay ng pondo ng kumpanya. Pwede ba? Malinaw at malinis ang mga libro ni President Gu. Walang bahid ng mga talaan. Wala nang pag-uusapan. Sa tingin mo, kasya ba sa laki ng kahong to ang abo ng anak mo? Sige! Kaya kong gumawa ng peking libro ng accounts bilang ebidensya ni Gu Qinsheng na naglustay ng ari-arian ng kumpanya. Mas mabuti sana kung noon pa tinulungan mo na ako. Young Master. Tama. Kapag napatalsik mo si Gu Qinsheng, sa'yo mapupunta ang mga gintong bar na ito. Young Master. Sa'yo lahat yan. Sige. Pipirma ako. Ang marunong umayon sa sitwasyon ng tunay na matalino sa pulo ng mga shareholders pagkalipas ng 3 araw. Iyon ang araw ng iyong pag-upo sa pwesto. Shenghu, ihatid mo si Vice President Lee pa uwi. Salamat sa paggabay mo, Mr. Gu. Kung maglalakas ka pang saktan ng mama ko, huwag mo kong sisin kung hindi ako maging mabait. Vice President Lee, pakiusap. Mr. Gu, bakit hindi mo sila kinausap agad para magipagtulungan? Kapag nasaktan ka muna, doon mo lang malalaman kung gaano kahalaga ang tamis ng pagkatapos. Talagang matalino kayo, Mr. Gu. Ihanda mo ang sasakyan. Lalabas tayo. Opo. Umalis na tayo. Pasensya na po, Mr. Gu. Nagkaapak na ko sa silinyador, pero ayaw pa talagang umandar. Marunong ka ba talaga magmaneho? Umalis ka nga dyan! Mr. Gu, tingnan mo. May batang babae dito. Sa tingin ko, siyang may kagagawa nito. Paalisin mo siya. Hoy! Saan ka ba galing, bata ka? Ang tapang mo ah. Sinisira mo ang plano ko. Magpagabait ka nga. Hoy! Nagbingi-bingian ka ba? Ikaw ha? Aray, ang sakit! Ang batang ito, malakas pala! Anong balak mo? Pasasayahin kita. Sa buong buhay ko, wala pang nagbanta sa akin. Baliin yung mga paa niya at itapon siya sa ilog at ipakain sa mga isda. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit!
Tama na! Huwag mo na akong tapakan! Dahil balak mong saktan ng mama ko, masama ka! Napakasamang tao! Sino ba ang mama mo? Ang mama ko, siya ang mama ko! Ikaw naman, sino ka ba? Ako ang anak ng mama ko! Paano ko malalaman kung sino ang mama mo? Kaninong anak ka ba? Ikaw, bakit ka umiiyak? Ano ba ginagawa niyo? Hindi ko sila kilala. Sinusubukan nila akong hulihin. Nagtala sila ni Ultraman. Hindi! Huwag mong pakinggan ang munting demonyong yan! Kung ano na lang sinasabi niya, hinarang niya kami at binugbog kaming lahat hanggang bumagsak! Sinungitan pa niya ako. Puro kasinungalingan ang sinasabi niya! Isang suntok lang niya, kayang pumatay ng baka! Sa tingin ko, may sirang ulo mo. Sumama ka sa amin! Mali ang nahuli niyo! Hoy! Hoy! Anong nangyari? Yung Master Wang, kahapon pa sana ako pupunta para hanapin ka, pero hinarang ako ng isang bata. Hindi ordinaryo ang batang yon. Pati ang mga assassin ng Wu Jianshura. Napatay niya. Kung ganun, anong gagawin natin? Ligtas si Gu Jinsheng, pero hindi ko masisiguro na mapapainahon ko ang mga matitigas sa ulo. Huwag ka magalala. May sarili akong plano. Ang mga ipinagawa ko sa'yo, siguraduhin mong ayos na. Makakaasa kayang Master Wang hanggat makalipas ang 3 araw ng pulo ng mga shareholders. Kumuha ka ng posisyon bilang CEO ng Ginseng Group para sa akin. Sa tulong ni CEO Hong, makukuha na natin ang Yunhai Project. At saka, pwede na tayong mag-alyansa. Magaling. Pagkatapos nito, ako ay kumakatawan sa Pamilya Wang. Sa Jinshu Group, maaaring gamitin ng Jinshu Group ang network ng Pamilya Wang sa buong Daxia. Salamat sa pagtitiwala, Mr. Wang. Gu Jinsheng, pasensya na. Kung hindi ito para sa sarili, wala kang pag-asa. Pagkatapos ng shareholders meeting, ako na ang magiging vice president ng Jinshu Group. Pagdating ng panahon, wagas ang yaman at karangyaan. Hindi mauubos. Mahal, kaya ba to? Paano kung magbagong isip ng Go? Huwag kang mag-alala. Ang kontrata, kinunan ko ng litrato. Hindi niya na ito madidinay mamaya. Ang galing! Vice President ng Jinshu Group. Mahal, ang galing mo talaga. Tahimik tayo. Tinawag ko kayong lahat para sa isang buwan mula ngayon, ang Yunhai Project sa sentro. Ang proyektong ito, kapag nakuha natin ang Jinshu Group, ay matitiyak ang posisyon sa Yun City at matatag ang pundasyon. Ang Yunhai Project ay isang susi sa suporta sa project sa Yun City. Kapag nakuha natin ito, ang Jingxi Group natin sa loob ng 10 taon ay magiging payapa at ligtas. Oo, dapat na pang proyektong ito. Ang Yunhai Project, ang Jinshu Group ay determinado, ngunit ang makakakuha ng proyekto ay iisa lamang. At ako yun, si Gu Jinyan. Gujing yan, ito'y polo ng mga shareholders. Wala kang karapatang dumalo. Pasensya na ate. Nabili ko ng ilang shares ng mga kasalukuyang shareholders ng grupo. Ngayon, magkakaroon na rin ako ng pwesto dito. Totoo, ito'y kontrata sa pagbili. Kaya makisunod ka na lang. Anong ugali mo ito? Ugali? Anong silbi niyan? Makakatulong ba ito sa pera? Hindi ako natatakot na sabihin sa inyo. Nakipag-ayos na ako kay Governor Yun Shen. Ang Yunhai Project, walang ibang makakakuha maliban sa akin. Vice President Gu, talaga bang makukuha mo ang Yunhai Project? Tama, kami rito ay nag-uusap. Sa huli, ito tungkol lamang sa Yunhai Project. Kung si Vice President Go ay may kumpiyansa na makuha ito, napakaganda niyan. Sa palagay ko, ang lahat ay hindi pa malinaw na naririnig. Ang ibig sabihin ni Mr. Gu ay ang Yunhai Project ay siya lamang ang makakakuha. Gujing yan, anong ibig mong sabihin? Lahat ng narito ay mga veterano ng grupo. Sigurado ko malinaw na sa inyo, ang net profit ng Yunhai Project ay 1 bilyon. Ang karagdagang puhunan ay hindi bababa sa 100 kung makukuha kong proyektong ito. Anong makukuha mo? Vice President Gu, ikaw ng presidente ng grupo. Ano pa bang gusto mong makuha? Ano pa bang gusto kong makuha?
Gusto kong palitan si Gu Xinsheng. Ang posisyon ng presidente ng grupo ay ako ang humawak. Huwag mong kalimutan, ang Jinshu Group ay itinayo ng aking ama, mag-isa niya itong pinundar. Bakit mo gagawin yon? Hindi ka karapat-dapat. Mga kasama, may isang pampagana pa ako. Dito ay si Gu Jingshen. Sa mga nakaraang taon, ginamit niya ng pribado ang pondo ng Jinshu Group. Maaari ninyong tingnan ang pandarambong ng pondo. Pag nanakaw ng ari-arian, ito ay malaking kasalanan. Tama. Oo nga. Ganun nga. Gujing yan. Sadyang walang hiya ka. Ako si Gu Shencheng, ako sa langit. Hindi ko ginawit kahit isang sentimo ng pondo ng grupo. Hindi ako makapagsabi kung magnanakaw ba siya. Tignan nyo na lang. Kung babaguhin mong sinabi mo ngayon, maaaring isipin pa na wala talaga nangyari.